Hi guys, kamusta? This video is for OFW kung paano mag-register sa online voting portal para sa dadating na eleksyon. Kasi kung hindi ka nakapag-register dito, hindi ka makakaboto sa online election kasi kailangan mong gumawa ng account. To be honest guys, I'm against of online voting. Kasi mas sanay ako dun sa manual voting, yung gagamitin mo yung ballot paper tas ilalagay sa ballot box. So, ito yung requirements. Kailangan mo ng internet connection, device, either cellphone, laptop, or tablet. Meron kasing ibang mga valid ID tulad dito na kailangan. Pero passport na lang gamitin nyo para mas madali. And lastly, kailangan nyo ng valid email or phone number. Pwedeng number sa Pilipinas or number nyo sa abroad. But anyway, ito na nga yung tutorial. Bisitahin yung website nga ng ov.comelec.gov.ph/enroll or you can scan this QR code para mapunta kayo sa website niya. Kailangan mong piliin yung valid ID na gusto mo. Ang suggestion ko nga, passport, kasi lahat naman tayong OFW, meron tayong passport, di ba? Kasi nakakapag-travel tayo. And then next, kailangan mong gumawa ng unique password. Merong small letter, capital letter, special character, yung mga at, slash, tuldok, comma, numbers. And dapat 8 characters. Ulitin nyo lang yung password ulit to confirm. Next, kailangan nyong mag-register via mobile number or email address. Yung una kong ginawa, pinili ko mobile number para hindi ko nabubuksan yung email address ko. Piliin nyo yung country code. For example, Pilipinas is +63. Singapore is +65. So, nandiyan naman, piliin nyo na lang. Tapos, ilagay yung phone number na gagamitin nyo para kasi after mo mag-register, dapat may ma-receive kang OTP. So, hindi ko siya natanggap. Kaya, for this tutorial, I suggest gamamit kayo ng email address. Baka lang hindi nyo rin matanggap yung SMS OTP. Kung email ang gagamitin nyo, ilagay yung valid email address. Hanapin kung anong Philippine Embassy ka nga. Since ako ay PE Singapore, yan ang pipiliin ko. And then, syempre yung bansa is Singapore. After nyan, i-click nyo yung check, acknowledge, and then click enroll. Tapos, ito na yung OTP na sinasabi ko sa inyo. Since email ang gamit natin, i-check natin yung inbox. So, ito yung 6-digit na OTP galing sa Comelec. Kokopyahin natin yan at ilalagay nyo dito mismo. Next, kailangan yung scan yung passport nyo gamit yung camera ng cellphone or camera ng laptop. Merong settings dyan, kailangan yung i-allow yung Comelec website para ma-access yung camera. Medyo mahirap picturean yung passport kasi nga diba glossy, nagre-reflect yung ilaw. So, gawan nyo na lang ng paraan, ipatong nyo sa flat surface, takpan nyo onti yung liwanag para hindi mag-reflect. Kapag gusto nyo ng picturean, pipindutin nyo yung camera icon. So, meron dalawang option. Pwedeng press continue, yung color green and red. Repeat kapag gusto nyong ulitin yung picture. Kapag malabo, hindi nakafocus. Ngayon, kung gusto nyong i-continue, make sure nyo nga na nasa loob ng frame, malinaw, at walang masyadong reflection. Next is face validation. Again, kailangan ng access ng camera. This time, kailangan naman ng orientation access ng Comelec. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin orientation, pero siguro ito yung pag-detect ng landscape or portrait sa camera nyo. Madali lang naman to guys. Kailangan nyo lang humarap sa camera para i-scan yung mukha nyo. Sobrang bilis lang niya. Hindi na nga ako nakapag-prepare. Wala nang masyadong repeat to. Basta pag na-scan yung mukha mo, okay na yun. Basta maliwanag yung mukha mo at nasa loob ng frame. And then, ito yung information nyo base sa binigay nyo dun sa passport. Yan yung nasa record nyo sa Comelec. Kaya walang option para mabago yan. Makikita nyo naman, hindi mo pwede maselect. So, dalawang bagay lang pwede mong gawin. Ulitin yung process kung hindi mo gusto yung picture mo and valid ID or email address. Pero kung lahat tama, kailangan mong pindutin yung enroll para makagawa ka na ng account mo. After successful enrollment of your OFW voters portal, balik ka lang sa email mo, makikita mo yung message ng Comelec na you have successfully registered. Bisitahin mo lang ulit yung website, tapos tatanungin ka na kung ano yung login and password mo. Pwede mo nang simulan yung online testing vote. Yun lang guys, so kung may tanong kayo, just comment down below. Gawin nyo na to habang maaga, as early as you can, para bawas na sa stress. Alam niyo naman kung sino yung iboboto nyo. Vote wisely. Let me know in the comment section kung agree ba kayo dito sa online voting or yung traditional manual voting. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.